Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Sabado sa loob ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pinabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors namin sa mga tulong po na pinapaabot ninyo upang may taguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahan loob. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa ika-4 na kabanata, mga talata 35 hanggang 41. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay ngayong araw na ito ay nagsasabing, identify, surrender, and conquer your fear. Sa ating ebanghelyo, sinabi po ng mga alagad ni Jesus habang sila ay lula ng bangka at ang kanilang bangkang sinasakyan ay sinasalpok ng malalaking alon dahil sa malakas na hangin. Ang sabi nila, "Guro, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na po tayo." Kaya't bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Mga minamahal kong kapatid, hindi ko po makalimutan sa kasaysayan ng simbahan noong pong kasagsagan ng pandemya dahil sa COVID-19. Specifically, noon po ay March 27, 2020. Marami na po ang namamatay dahil sa pandemya, lalo na po sa Europa. At si Pope Francis po, ang ating kasalukuyang Papa, ay nag-alay ng panalangin, giving hope to the world, with an extraordinary Urbi et Orbi blessing mula po sa St. Peter's Square na walang lamang tao, sapagkat ang mga tao po ay nasa kanilang mga tahanan, natatakot na baka mahawahan ng virus dahil ng coronavirus or COVID-19. And He gave us a very powerful reminder that Jesus is always with us and God's love never fails. Napaka-dramatic po ng mga images na ipinakita. Hawak po ni Pope Francis ang monstrance and giving his blessing to the whole world. Ang Urbi et Orbi blessing po, ibig sabihin po niyan, to the city and to the world. Kalimitan po, ito ay ginagawa sa panahon ng Pasko, Pasko ng Pagsilang, at Pasko ng Muling Pagkabuhay. Pero ginamit po ni Pope Francis ang pagkakataong ito dahil sa pandemya na magbigay ng Urbi et Orbi papal blessing sa buong mundo upang bigyan ng lakas ang mga tao sa panahon ng matinding pagsubok. And of course, history will never forget the very dramatic images of Pope Francis walking alone sa St. Peter's Square, doon po sa Vatican, hawak po ang monstrance at ipinagdadasal ang buong mundo. Sabi po ni Pope Francis, nagsisimula ang pananampalataya sa sandaling nararamdaman at naunawaan natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kung kaya't kailangan natin ng isang manunubos, kailangan natin ng isang Savior because we are not self-sufficient. And by ourselves, siguradong lulubog tayo
sa napakalawak na karagatan ng buhay. Kaya ang kailangan daw, i-invite natin si Jesus sa bangka ng ating buhay. At ibigay natin sa Kanya ang ating mga agam-agam, ang ating mga takot. To conquer our fears for us. To calm the storms in life. At patigilin ang malakas na hangin sapagkat hindi na natin kaya. Lulubog na tayo. Kaya katulad po na naging karanasan ng mga apostol sa ating mabuting balita, tinawag nila ang pansin ng Panginoon. Hindi nyo ba alintana? Lulubog na po tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? That is why, my dear friends, in the midst of storms in life, with Jesus in the boats of our life, God can calm our hearts and He will help us conquer and face all our fears. Kaya ang una po itinuturo sa atin, dapat kilala natin ang ating takot. Name and identify your fear. Sometimes when fear creeps in, the source is not always obvious. Kaya kailangan nating malaman saan ba nagagaling, saan ba nagmumula ang ating mga takot. You can never win against an enemy that you do not know. Pangalawa, surrender your fears to Jesus. When you surrender your fears to Jesus, God will transform your fears into a strong faith. Sa marami pong pagkakataon, meron din naman magandang purpose ang takot sa buhay natin. Halimbawa, dahil natatakot kang mamatay, kapag nagmamaneho ka ng sasakyan, mag-iingat ka dahil baka maaksidente at maging dahilan ng iyong pagkamatay. Kapag ikaw ay takot magkasakit, magiging conscious ka sa iyong mga kinakain, babaguhin mo yung lifestyle for fear of getting sick. But sometimes, ang takot po ay nakakaparalisa din. Pero minsan po, alam nyo ba, ang takot po ay nakakaparalisa din. Hindi ka makamove, hindi ka makapagdesisyon dahil natatakot ka. Spiritually, emotionally, you are paralyzed. Because fear is holding you back from living and loving the way that God wants you to live your life and the way that God wants you to love. Kaya isuko natin ang ating mga takot sa Diyos. And God will surely calm our hearts. Hindi naman masama kapag tayo natatakot, sabihin natin sa panalangin, Lord, please take this fear away from me. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang takot dahil sa mga pagsubok na hinaharap ko sa aking buhay. At ang pangatlo, conquer your fears with faith. Because faith is the strongest antidote of fear. Transform your fear into faith. Kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear with the power of faith. And so always make your faith bigger and stronger than all your fears. Walang takot na hindi natin kayang pagtagumpayan kapag ang Diyos ay kasama natin sa bangka ng ating buhay. So identify, surrender, and conquer all your fears. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan, maraming salamat po sa lakas na binibigay mo sa amin sa panahon na kami ay nangihina. Salamat po sa tapang na pinagkakaloob mo sa mga panahon kami ay natatakot. Salamat sa biyaya ng pananampalataya sapagkat sa mata ng pananampalataya, nakikita ka namin sa likod ng mga alon at bagyo ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung hindi po nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should always start at home. Maraming salamat po at patuloy nating punuin ang mensahe ng salita ng Diyos ang mundo. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.